Hello sa inyong lahat! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanting programa ng gobyerno, isa na direktang naglalapit ng serbisyo sa ating mga kababayan sa abroad. So tara na, simulan na natin to. Para sa mga kababayan nating OFW, pamilyar ba sa inyo to? Yung iisipin mo pa lang na kailangan mong umuwi ng Pilipinas para lang mag-renew ng isang dokumento? Sayang yung bakasyon at pamasahe, di ba? At alam nyo, hindi ito maliit na issue. Pinag-uusapan natin dito ang tinatayang 10 milyong Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. 10 milyon! Imagine, ganyang karami ang nangangailangan ng mas madaling paraan para makuha ang serbisyo mula sa sarili nating gobyerno. So, yon talaga ang malaking challenge, di ba? Kapag kailangan mo ng government service, ibig sabihin yan, malaking gastos sa eroplano, ubos ang oras mo, at yung pinakainginatan mong vacation days na dapat sana ay para sa pamilya mo, mapupunta lang sa pag-aasikaso ng papeles. Okay, so sa unang bahagi, tingnan natin ng mas malalim itong hamon ng distansya at kung ano ang ginagawang solusyon dito. Well, eto na ang sagot, ang Bagong Bayani ng Mundo OFW Service Caravan. Ang ganda ng concept, no? Basically, isa siyang one-stop shop kung saan pinagsama-sama na yung iba't ibang ahensya ng gobyerno para dalhin mismo ang serbisyo kung nasaan ang mga OFW. Para yung nga, hindi na kailangan pang umuwi. At tingnan nyo to, sobrang kompleto. Nandyan ang DFA para sa passports, syempre. Andyan ang DMW at OWA. Nandyan din ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth para sa contributions. Pati na LTO, PSA, DSWD, PAO at DTI. Grabe, di ba? Halos lahat ng kailangan mo nasa iisang bubong na lang. Pero alam nyo, ang totoong game changer dito para sa marami ay yung pagsama ng LTO. Imagine, pwede ka na mag-renew ng driver's license mo on the spot, kahit pa yung expired na for more than 2 years. Di mo na kailangang umuwi para lang dyan. Ang laking tipid niyan sa pera at oras. At lahat ng ito nakasandal sa isang napakagandang commitment. Sabi nga, isa itong whole of government effort. At ang mensahe, simple lang pero napakalakas. Walang Pilipinong maiiwan, kahit nasaan ka pa sa mundo. So sige, tingnan naman natin yung naging epekto nito in numbers. Kasi the numbers don't lie, di ba? Okay, first number, mahigit 71,000 na OFWs ang naserbisyuhan as of early 2026. Grabe. Hindi lang yan basta statistics, ha? That's over 71,000 lives, 71,000 families na natulungan at napagaan ang buhay. And get this, mula sa 71,000 na OFWs na yon, umabot sa mahigit 145,000 ang total na government transactions na na-process. Ibig sabihin, maraming OFW, hindi lang isa ang inasikaso nila. Talagang sinulit yung pagkakataon. At hindi lang to sa iisang lugar, ha? Umabot na sa 15 global locations yung caravan, mula Asia hanggang Middle East at pati sa Europe. Talagang pinupuntahan kung nasaan ang mga Pilipino. At mahalagang tandaan na hindi ito isang one-time event. Yung malaking rollout nagsimula pa noong June 2025 sa 11 na syudad. Tapos yung historic leg sa UAE noong January 2026, dinaluhan pa mismo ni na President at First Lady Marcos, at tuloy-tuloy pa, may mga plano na para sa Kuwait, Singapore, Jeddah at marami pang iba. Okay, so nakita na natin ang mga numero. Pero alam nyo, this program is more than just paperwork. May puso to. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi hindi lang ito tungkol sa pag-process ng documents. May mga wellness zones dyan, may libreng medical check-up, may mga cultural performance para ma-feel at home sila. May shared community meals at binibisita pa nila yung mga kababayan nating may sakit o nasa shelter. Ito yung serbisyong may malasakit, yung totoong pag-aalaga sa komunidad. At ito, isang halimbawa na talagang tumatak sa akin. Ang numerong 117. 117, yan yung bilang ng mga OFW na may cancer sa Dubai na nabigyan ng on-the-spot financial assistance. Paki-imagine nyo yung sitwasyon. Lumalaban ka sa cancer, nasa ibang bansa ka, tapos sa isang araw lang, dumating ang tulong mula sa gobyerno mo. Grabe, yan ang serbisyong may tunay na puso. So para sa huling bahagi natin, ano naman ang future ng programang to? Let's look at the long-term plan and the support behind it.
Well, mukhang seryoso talaga ang commitment kasi hindi lang puro salita, tinatapatan ng pondo. Para sa 2026, yung budget ng Department of Migrant Workers, tinaas na ng 34%. That's a huge increase. Kaya sinisigurado talaga na may sapat na pondo para ituloy at palawakin pa yung serbisyo. At yung suporta nanggagaling sa pinakamataas. Ayon mismo kay President Marcos Jr., yung vision ay para sa isang kinabukasan kung saan bawat Pilipino, nasa Pinas ka man o nasa abroad, ay may pagkakataong umunlad at umasenso. At sa huli, ito yung pinaka-core message ng buong caravan para sa bawat OFW. Para bang sinasabi sa kanila, Hoy, hindi ka namin nakalimutan, hindi ka lang isang numero sa statistics, ikaw ay isang bagong bayani. Ito yung pagkilala sa sakripisyo nila at pagpapakita na andyan ang gobyerno para sa kanila. So, iwan ko kayo ng isang tanong. Habang patuloy na lumalawak ang programang to, ano pa kaya ang susunod na serbisyo na kailangang dalhin mismo sa ating mga OFW? Ano sa tingin ninyo? Magandang pag-isipan yan, di ba?